Hindi maaari, Eunice. Nahihibang ka na ba? Ang bata-bata mo ba para mag-asawa? Ama naman, asawa agad? Hindi pwedeng boyfriend-girlfriend muna? Doon din yan papunta. At ano itong nalalaman kong nag-aaral pa daw ang lalaking yan? Paano ang pag-aaral niya, ha? Kung susuwayin mo ako, ay umalis ka rito sa pamamahay ko, Eunice. Huwag mong dadalhin dito ang lalaking yan. Malungkot na binalita ng dalaga kay Henry ang tungkol sa pasya ng kaning ina. Hindi naman nawala ng lakas ng loob si Henry at humarap pa ito mismo sa ina ng nobya. Handa po akong panagutan ng anak niyo, ma'am. Mahal ko po si Eunice at pangako pong aalagaan ko po siya ng mabuti. Handa po akong tumigil muna sa pag-aaral, matustusan lamang po ang pangangailangan ng anak ninyo. Ganun rin po ako, ma. Handa po akong sumama kay Henry para po ipakita sa inyong seryoso po kaming dalawa. Napahawak na lamang sa kanyang ulo ang ginang. Alam niyang hindi niya na mapigilan ng anak. May tiwala naman siya kay Henry, pero nasasayangan siya sa mga pangarap ng dalawa. Eh kung mag-aral ka pa rin kaya, Henry, tapos ikaw anak, magtrabaho muna. Nais ko po kasing pakasalan ng anak ninyo sa lalong madaling panahon, ma. Sigurado na po ako, Eunice, at alam kong ganun po siya sa akin. Hindi ko kami magiging pabigat sa inyo. Pangako po. Napailing lamang ang ginang dahil kitang-kita niya kung gaano kasayang kanyang anak na si Eunice sa narinig nitong sinabi ni Henry. Kaya kahit labag man sa loob ng ginang, ay pumayag niya lamang siya sa nais ng dalawa. Kesa naman maging kontrabida siya sa paningin ni Eunice. Kinasal na rin sila makalipas ang isang taon at umalis na rin si Eunice sa bahay ng kanyang ina. Wala ring masabing pamilya ni Henry dahil yun ang gusto ng kanilang anak. Simple at payapa ang buhay ni Eunice kasama ang asawang si Henry. 5 taon na rin silang nagsisama at namuhay sa gilid ng riles ng tren sa Pagbilao, Quezon. Isang tindera ng convenience store si Eunice at nagbibenta naman kung ano-ano si Henry, makatulong lamang sa kanyang asawa. Hayaan mo, mahal. Makakaahon rin tayo sa kahirapan. Lalo na't wala pa naman tayong anak. Ang iisipin nilang muna natin ay ang mga sarili nating dalawa. Ano ka ba, mahal? Kontento naman ako sa buhay natin eh. Kahit dito tayo nakatira sa tabi ng riles. Alam mo namang okay lang sa akin ang lahat hanggat kasama kita sa hirap at ginhawa. Napangiti ang lalaking si Henry nang minsay mapag-usapan nila ng asawa ang kanilang buhay. Bukod sa simpleng babae si Eunice, ay maganda pa ito. Wala nang mahihiling pa si Henry sa kanyang asawa dahil maalaga rin ito sa kanya. Ilang buwan ring nakatoka si Eunice sa kanyang trabaho na naghahanap pa ang kanyang amo ng bago niyang makakasama sa convenience store. Kaya na may paminsan-minsan lang kung magkita si Henry at Eunice sa kanilang simpleng bahay. Hindi naman ito naging hadlang sa mag-asawa, lalo pat kung minsan ay bumibisita naman si Henry sa pinagtatrabuhuan ni Eunice. Makalipas ang ilang linggo, ay nagkaroon ng kasama si Eunice sa kanyang trabaho. Si Carla. Mas bata ito ng ilang taon kay Eunice at maganda rin tulad niya. Kinatuwa naman ito ni Henry dahil maaga na kung makauwi ang kanyang asawa dahil may hahalilyan na dito bilang kahera sa isang convenience store. Salamat sa iyo, Carla, at naisipan mong mag-apply ng trabaho dito. Ilang buwan na kasing overtime sa duty itong asawa kong si Eunice eh. Oo nga, Carla. Wala na nga akong oras sa asawa ko dahil ako lang mag-isa dito. Kaya salamat talaga. Medyo risky rin kasi itong trabaho natin eh. Kaya walang gaano nag-a-apply. Pero hayaan mo at hindi ka naman mapapagod masyado dahil dala-dalawa na tayo. Ano ba kayong dalawa? Okay lang no? Wala rin naman akong ginagawa sa amin kaya bumisita ako dito. Ay tamang-tama at kailangan ko rin ng trabaho kaya nag-apply na ako. Alam nyo, tingin ko mababait kayong mag-asawa. Kaya naisip kong hindi kayo mahirap maging kaibigan. Lalo ka na, Eunice. Pwede ba kitang maging kumare? Napangiti ang mag-asawa dahil magaan ang loob nila sa bagong kakilala ni si Carla. Nagkatinginan pa sila bago tumawa ng sabay. Wala pa kaming anak, Carla, pero oo naman. Pwedeng-pwede mo kaming maging kaibigan at kumare. At hindi pa kami biniyayaan ng anak.
Tamang asawa ko, Carla. Wala rin naman kaming gaanong kaibigan dito. Dahil iilan na naman tayong nakitira dito sa tabi ng Riles. Kaya simula ngayon, magkumari na tayo. Tuwang-tuwa ang dalawang babae, lalo na si Henry. Kitang-kita niya kung gaano kasaya ang kanyang asawang si Eunice, kaya natutuwa na rin siya dito. Ilang araw ang lumipas, ay bumalik na sa dating schedule ni Eunice. Maaga siyang nakakauwi sa kanilang maliit na bahay at pinaghahanda si Henry ng pagkain upang makakain ito agad pag-uwi galing sa pagbebenta ng kahit anong bagay. Mas lalo pang umigting ang pagmamahalan ng dalawa dahil mas marami ng oras si Eunice kay Henry. Hindi tulad nung nakalipas ilang buwan. Isang umaga, nagulat si Eunice dahil may bisita sila ni Henry na hindi nila inaasahan. Oh, Carla, napabisita ka. Sarado bang convenience store? Oo, Mare. Pinasarado muna ng boss natin ng isang linggo. Kaya ako narito upang ipaalam sa'yo. Ganun ba? Kung ganun, okay na rin sa akin yon. Upang makapagpahinga naman tayo ng ilang araw. May gagawin ka ba? Yun na nga, Mari eh. Bored na bored ako sa bahay na tinutuluyan ko. Maaari bang dito muna ako sa inyo para may kasama naman ako at makakausap? Pwede akong tumulong sa inyong mag-asawa. Nako, ikaw talaga. Sige, walang problema. Sasamahan ko naman ang asawa ko sa pagbebenta. Kaya pwede ka na rin sumama. Kaibigan mo kami ni Henry, kaya walang problema. Tuwang-tuwa si Carla dahil sa pasya ng kaibigan. Agad itong pumasok sa loob ng simpleng bahay ni Carla at Henry at nagulat rin ng lalaki nang makita siya. Ngunit nang ipaalam ni Eunice ang tungkol sa pagbisita ng kanilang kaibigan ay natuwa na rin ito. Naging matalak na kaibigan ng dalawang babae. Tumutulong din si Carla sa mag-asawa at uuwi rin kinagabihan matapos silang maghapunan. Mabilis ang paglipas ng araw. Natutuwa naman si Eunice kay Carla pero minsan hindi niya mapigilan ang sariling magselos. Lalo na't nakikita niyang mas natutuwa ang kanyang asawang si Henry sa babae. Mahal, napapansin ko lang, kakaibang closeness yung dalawa ni Carla. Oo, kaibigan natin siya. Pero sa makalipas na araw, masyado siyang dikit sa'yo. Asawa ko naman, napapansin mo yan. Pati ba naman ang bago nating kaibigan? Mahal naman, hindi man ako silosa, no? At saka, wala nga akong pinagsusulosan ng ibang babae eh. Ang akin lang, napapansin ko lang na parang mas tuwang-tuwa ka pa sa akin mula nang dumating si Carla. Mahal, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Natutuwa lamang ako dahil bukod sa may bago tayong kaibigan, mas napapagaan pang trabaho natin dahil sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Masipag rin ang kumari nating si Carla. Napatangon na lamang si Eunice dahil nakikita niyang may point na naman si Henry. Huminga na lamang siya ng malalim dahil ayaw niyang pag-awayin pa nilang mag-asawa ang tungkol sa iniisip niya. Lumipas ang ilang buwan ay hinayaan nilang muna ni Eunice ang closeness ng dalawa. Sa tuwing matatapos ang trabaho ni Carla, ay dumadiretso ito sa bahay ng mag-asawa at doon makikipagkwentuhan at maghahapunan. Wala naman itong problema kay Eunice dahil uuwi rin naman kaagad si Carla pagkatapos kumain. Isang umaga, nagtaka si Eunice na sinabihan siya ng kanyang amo na kailangan niyang mag-overtime dahil absent si Carla at uuwi raw ito sa kanila. Pumayag naman si Eunice pero mas lalo pa siyang nagtaka nang puntahan siya ni Henry sa kanyang trabaho at nagpaalam ito na aalis muna at babalik rin kaagad. Saan bang punta mo, mahal? At ngayon ka pa talaga alis kung kailan overtime ako. Sino maghahatid sa akin ng pagkain mamaya? Tsaka, hindi ka ba magbibenta ngayon? Asawa ko. Babalik rin naman ako kaagad. Tsaka hindi naman ako aabuti ng bukang liwayway. Babalik rin ako kaagad. Hayaan mo't bibili muna ako ng pagkain mo mamayang gabi bago ako umalis. Huwag na. Dito na lamang ako bibili. Ngayon pa talaga eh. Sa huli, wala nang nagawa si Eunice dahil tingin niya ay hindi na magpapapigil ang kanyang asawa. Nakaramdam ng inis ang babae dahil wala ang kanyang kasamahang si Carla dahil balak niya sanang sumama sa asawa kung hindi lang absent ang babae. Ngunit kahit anong inis ang nararamdaman ni Eunice, wala siyang magagawa
dahil umalis na rin si Henry at humalik lamang ito sa kanyang noo. Mas lalo pang nayayamot si Eunice dahil pakiramdam niya ay sobrang bagal ng oras, lalo pat walang ganong customer na bumibili sa kanya. Nilibang na lamang ng babae ang kanyang sarili, maibsan lang ang pagkayamot na nararamdaman niya. Hindi naman nagsinungaling si Henry dahil bago pa mag-alas 12 ng madaling araw ay naroon na ito sa harapan ni Eunice. Malawak ang ngiti ng lalaki at may pinakita pa itong isang supot sa asawa. Tingnan mo mahal, nakabili na ako ng cellphone sa bayan. Hindi lang isa kundi dalawa. Sa wakas, magkaka-cellphone na tayo. Saan galing yun mahal? Bakit ka pa bumili ng cellphone magkasama lang naman tayo? Maganda ang cellphone kung nasa malayong isa sa atin. Tsaka gumagana pa naman yung phone ko sa bahay Hindi ko lang talaga ginagamit. Ikaw talaga, Eunice. Magpasalamat ka na lang at magkaka-cellphone na tayong dalawa. Tsaka huwag ka mag-alala dahil hindi ko ginalaw ang savings nating dalawa. Sarili kong perang pinangbili ko dito. Kaya buksan na natin ang sabay. Napahinga ni lamang ng malalim si Eunice at tinanggap ang supot na binigay ng asawa. Pakiramdam ni Eunice ay dagdag gastos lamang ang cellphone nilang dalawa ni Henry, lalo pa at hindi naman nila ito kailangan. Ngunit nang makita ni Eunice kung gaano kasaya si Henry, ay hinayaan ni lamang niya ito. Dahil para sa kanya, ang kasiyahan ng asawa ay kasiyahan na rin niya. Sabay nilang binuksan ang dalawang nakabalot na cellphone at napahiyaw pa sa tuwa si Henry dahil ilang taon na nitong pinangarap na magkaroon ng ganoong gamit. Bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng mag-asawa. Mas lalo lang sumiglang araw-araw ni Henry simula nang magkaroon ito ng sariling cellphone. Suportado naman ito ni Eunice kaya walang problema. Hanggang sa isang gabi, nakalimutan ni Henry sunduin si Eunice sa trabaho dahil babad ito sa cellphone buong araw. Nakaramdam ng galit ang babae, lalo na nang makita niya pag-uwi na hindi nakapagbenta si Henry at hindi rin ito nagduto ng kanilang pagkain. Hindi pa nga napansin ni Henry na dumating na ang kanyang asawa dahil nakatutok lamang ito sa kanyang gamit. May pangiti-ngiti pa si Henry kaya hindi napigilan ni Eunice na magdabog. Pambihira naman Pagod na pagod ako sa trabaho tapos ganito bang maaabutan ko? Asawa ko, narin ka na pala. Pasensya na't hindi kita naman sinagad. Kanina ka pa? Oo, kanina pa ako dito. At bakit nakakingti ka dyan habang nagsi-cellphone Tsaka, bakit nagkalit ng mga paninda mo? Hindi ka ba nagbebenta ngayon? Tsaka gutom ako. Wala ka pang inihain? Dati mo na hindi ka ganyan Naku, pasensya na asawa ko Nalibang kasi ako kaka-cellphone Tingnan mo nakagawa na ako ng account sa social media. Tinuruan ako ni Carla. Teka, magluluto muna ako. Magpahinga ka muna dyan at ikaw naman ang tuturuan ko mamaya para may social media account sa tayong pareho. Hindi makapaniwala si Eunice sa narinig. Buong akala niya ay pagod ang asawa kaya hindi ito nakapagbenta at hindi siya nasundo sa trabaho. Pero may pinagkakabalahan pala itong iba. Dahil sa inis ni Eunice ay padabog nang nilagay sa ibabaw ng mesa ang kanyang cellphone. Cellphone? Dahil sa cellphone na yan, kaya hindi mo ako nasundo sa trabaho? Dahil sa kaka-cellphone mo, ay wala pa tayong makain. Seryoso ka ba Henry? Aba teka lang Eunice. Bakit ang init ng ulo mo? Wala naman akong ginagawang mali Tsaka bawal na ba ako mag-cellphone ngayon? Hindi lang kita nasundo ganyan ka na. Buti pa si Mari mong Carla ay mabait pa Iniisip pa niya ako kaya tinuruan niya ako sa mga bagay na hindi mo naman ginagawa. At kasalanan ko pa ngayon Henry? Tsaka wag na wag mo akong ikukumpara kay Carla. Dahil mas matanda pa ako dun. Ibig sabihin, mas marami akong alam kaysa sa kanya. Tsaka anong tinuturo niya Ang maging tamad ka? Padabog na lumapit si Henry kay Eunice at matalim nitong tiningnan ng asawa. Puro ka nilang satsat. Wala ka namang binatbat. Wala kang ibang ginawa kundi magtrabaho. Wala ka nang oras mapapasyal sa akin Buti pa si Carla. Ano? Buti pa si Carla? Alam mo, napapansin ko dati pa
na mas marami kong oras sa babaeng yun eh. Bakit ha? Nakapamasyal na ba kayo nang hindi ko alam? Tumigil ka nga, Eunice. Nakakahiya sa kapitbahay oh. Kaibigan natin si Carla. Pero mukhang pinagsesulusan mo pa. Kasi naman eh. Tama na, pwede ba? Makalis nga muna sa bahay na to. Visit. Galit na lumabas ng bahay si Henry at naiwan namang luhaan si Eunice. Naiiyak siya dahil minsan lang kung pagtaasan siya ng boses ng kanyang asawa. Kahit ilang taon na silang nagsisama. Pilit pinakalma ni Eunice ang kanyang sarili dahil alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas ng kanilang bahay at balak sanang tawagin si Henry. Ngunit hindi niya nagawa dahil nakita niya si Carla sa harap ng kanilang bahay. Napatigil hininga si Eunice nang hindi lang si Carla ang nakita niya sa harapan. Naroon din si Henry na nakayakap pa ito sa babae. Nag-aaway daw kayo, Mare? Dahil sa cellphone? Hindi lang dahil dun, Carla. Tsaka, bakit mo yakap-yakap ang asawa ko? Pinapagaan ko lang loob ni Henry, Mare. Bakit mo naman kasi siya inaway ng ganun kasimpleng dahilan lang? At bakit ka nangyayalam? Tsaka bakit ka narito? Hindi ba't ikaw ang nakatoka sa kaha ngayon? Nag-resign na ako at nakakapagod magtrabaho eh. Dalaga naman ako, kaya walang problema. Nandito ako dahil makikikain sana ako sa inyo. Pero narinig kong nag-aaway kayo sa loob, kaya hindi na muna ako pumasok. Tsaka nakita agad ako ni Henry dito sa labas. Naiiyak siya kaya niyakap ko niya. Mag-usap na muna tayo sa loob, Henry. At makakauwi ka na muna, Carla. Lalo pat hindi pa nakapagluto ang asawa ko. Nauna nang pumasok si Eunice sa loob at iniwan ang dalawa sa labas ng bahay. Parang tinusok ng matalim na bagay ang puso ng babae dahil unang beses niyang makitang nakayakap sa ibang babae ang kanyang asawa. Naiiyak man siya, ay pilit niyang pinapakalma ang sarili dahil naririnig niya ng mga yabag ni Henry sa kanyang likuran. Magluluto ako. Anong gusto mong kainin? Kumain ka na lang muna sa labas. At mukhang bukas pang karindili sa tabing riles. Huwag ka na muna magluto at hindi ako nagugutom. Bagsak ang balikat ni Eunice nang iwan siya ng asawa pagkatapos itong magsalita. Pumasok nito sa loob ng kanilang maliit na kwarto at hindi na muling lumabas pa. Ayaw man ni Eunice na iwan ng asawa ay pinili niya munang iwan ito. Nais rin niyang makapag-isip ng matino at baka nilalamon lamang siya ng selos at pagod kaya niya napagdabugan ng asawa. Sa maliit na karinderya pumasok si Eunice at napatigil pa siya nang makita si Carla sa loob. Aatras na sana siya ngunit hindi niya nagawa dahil tumayo ni si Carla at agad lumapit sa kanya. Kakain ka ba? Halika, saluhan mo ako. Gutom na talaga ako kaya ako pumunta rito. Tsaka, kumalma ka pwede. Binibigyan mo lang ng rason ng lahat para mag-away kayo ni Henry. Paano mo yung nasasabi, Carla? Hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon. Oo na, Mari ko. Wala na akong alam. Pero wag ka munang high blood, okay? Baka gutom ka lang kaya kumain tayo. Masarap yan, tikman mo. Napatitig si Eunice sa babae na para bang walang nangyari sa kanila. Tiningnan niya ito ng maigi hanggang sa huminga na lamang siya ng malalim. Naisip niyang tama nga siguro ang kanilang kaibigan. Baka nga gutom lamang siya kaya napagbuntungan niya ng galit ang kanyang asawang si Henry. Dahan-dahang kumain si Eunice sa pagkain na si Carla mismong bumili. Unti-unti ring naiinitan ang kanyang tiyan kaya unti-unti na rin bumabalik ang kanyang sigla. Nga pala, Carla, ano yung sinabi mo kanina? Bakit ayaw mo na magtrabaho? Babalik na ba sa inyo? Naku, hindi. Bibisita lamang ako doon sa amin, pero dito pa rin ako titira. May nakilala kasi akong gwapong lalaki taga dito sa atin. Nung una hindi ko naman siya type. Medyo matanda siya sa akin konti Pero ano, Carla? Taga saan siya? Kilala ko ba? Pero nung unang pasyalamin ni Mare, ay iba. Iba pala siya. Masyado siyang sweet at caring. Kaya nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Tsaka tingin ko hindi mo siya kilala. Kaya huwag mo nang itanong kung sino siya ha. Kain na tayo. Kaya ka ba tumigil sa trabaho mo dahil pinapatigil ka niya?
Tumpak, Mare. Simple lang din naman akong babae. Alam kong hindi kami maghihirap o mahihirapan kapag magsasama na kami soon. Napatango na lamang si Eunice. Biglang naglaho ang lahat ng selos sa kanyang puso sa narinig. Ngayon, alam niya ng may lalaki na pala sa buhay ni Carla. Alam niyang wala ng rason para pagdudahan ng pagkakaibigan ng dalawa. Mas lalo pang binilisan ni Eunice ang pagsubo ng pagkain dahil susuyuin pa niya si Henry. Alam niyang walang kasalanan ang kanyang asawa, kaya kailangan niya pa itong suyuin. Maya-maya pa'y nauna nang umalis si Eunice at iniwan ang kaibigan sa karinderya. Agad din siya nagpasalamat at kumaripas na ng lakad. Pagdating ni Eunice sa kanilang bahay, ay naabutan niyang natutulog na si Henry. Malalim ang hininga nito, kaya dahan-dahan itong hinagka ng babae sa leeg. Agad namang nagising si Henry at napatingin kay Eunice. Sorry na asawa ko. Pasensya ka na't nagalit ako sa'yo kanina. Gutom lang talaga ako at nakalimutan mo akong sunduin kanina sa trabaho. Pasensya na rin asawa ko. Hindi na mauulit. Ibebenta ko na rin bukas ang cellphone ko para hindi na tayo mag-away. Naku, wag na. Okay na ako. Tsaka pangako, hindi na ako magagalit kapag nakikita ka nagsi-cellphone. Basta't wag mo lang kalimutan na may asawa ka pang asikasuhin. Oo naman asawa ko. Pangako yan. Halika nga. Masayang humiga si Eunice sa tabi ng asawa. Ramdam niyang mahal na mahal pa rin siya ni Henry kahit napagdabugan niya ito kanina. Napangiti ni lamang si Eunice nang bigla siyang halikan ni Henry sa labi. Miss na miss niya na ang kanyang asawa at hindi siya papayag na walang mangyayari sa kanilang dalawa sa gabing yun. Kinabukasan ay hindi pa rin mawala-wala ang ngiti ni Eunice. Tulog na tulog pa rin ang kanyang asawang si Henry at tingin niya ay napagod niya ito ng husto kagabi. Papasok na sana si Eunice sa trabaho nang biglang makita si Carla ang papalapit sa kanya. Agad ang tagpo ang kilay ni Eunice dahil halos pareha sila ng suot na damit ng babae. Carla? Anong ginagawa mo dito? Good morning, Mare. Andyan pa ba si Henry? Magpapasama sana ako sa kanya. Magpapasama saan? Tsaka ano yung suot mong damit? Para tayong kambala. Nako, ikaw talaga, Mare. Ginaya ko lang ng konti yung style mo kasi nagustuhan ko kung paano ka manamit. Tsaka, hello, medyo same lang tayo ng damit, no? Pero malait ang maging kambal dahil mas matanda ka sa akin ng ilang taon. At teka, nandyan nga ba sa loob si Henry? Si Henry? Oo, nandyan pa. Tulog na tulog. Napagod ko yata masyado kagabi. Tsaka ako na magsasabi sa Mari na umalis ka na lang munang mag-isa. Tingin ko mamaya pa yung hapon magigising Dahil naka-anim ata kami kagabi. Biglang umasim ang mukha ni Carla at napatingin sa loob ng bahay ni Eunice at Henry. Tila may nais pang sabihin si Carla, pero mas pinili na lamang nitong umiti. Ganun ba? Sige, alis na lang muna ako. Pupunta ka na rin ba sa trabaho? Oo. Sige, mauna ka na. Hinintay muna ni Eunice na makaalis ang babae bago siya pumasok sa trabaho. Nababagabag pa rin si Eunice sa suot na damit ni Carla dahil napapansin niyang unti-unti na nitong ginagaya ang style ng pananamit niya. Ngunit umiling na lamang si Eunice dahil ayaw niya lang mag-isip ng ikakasira sa maganda niyang umaga. Lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon na ng 2 pang kasama si Eunice sa trabaho. Kaya ang dating 12 oras ng pasok ay nagiging 8 na lang. Mas pinaaga pa ang kanyang pag-uwi sa kanilang bahay ni Henry. Ngunit kung gaano kaaga kung umuwi si Eunice sa kanila, ay kabaligtaran naman ito si Henry. Palagi itong pagod kung umuwi at diretso kwarto ng lalaki. Noong unay, awang-awa pa si Eunice dito, ngunit kalaunan ay umusbong muli ang pagdududa sa puso at isipan ng babae. Pagod na pagod ka yata this past few days, asawa ko. Hindi ka naman makapagbenta araw-araw. May iba ka bang pinagkakabalahan? Please, Eunice. Pagod ako. Hindi mo naman ba nakikita ang pinaggagawa ko dito sa bahay? At yung pagod ko na lang pinapapansin mo? Nagtatanong lang naman ako, asawa ko. Bakit galit ka naman na kagad? Ang init-init rin ang ulo mo sa akin ngayon. Huwag ka nalang magtanong, pwede?
Matutulog na muna ako. Sa kabila ng pagdududa, ay hinayaan muna ni Eunice ang kanyang asawa dahil ayaw niyang mag-away silang muli ni Henry. Hanggang sa isang gabi, naalimpungatan si Eunice dahil wala sa kanyang tabi si Henry. Sarado naman ang pintuan ng kanilang kwarto kaya nagtataka siya kung nasa nito. Paglabas ni Eunice ng kwarto, ay siya namang pagpasok ni Henry sa loob ng sala. Oh, saan ka galing? Oh, asawa ko, ikaw pa riyan. Bakit ka lumabas ng kwarto? Ako dapat ang nagtatanong niya ni Henry. Saan ka galing? At bakit kakapasok mo pa lang? Kanina lang natutulog pa tayo ah. Nagpahangin lamang ako, asawa ko. Medyo mainit kasi sa kwarto natin eh. Ilang minuto lang naman ako nagpahangin at iniisip ko na baka magising ka at hanapin mo ako. Ganun ba? Pasensya ka na, asawa ko. Akala ko kasi kung saan ka nagpunta ng gantong oras eh. Hayaan mo, kapag matanggap ko ng bonus ni boss, bibili tayo ng aircon. Pangako yun, asawa ko ha. Kahit maliit lang itong bahay natin, deserve naman natin ng aircon no? Oo, asawa ko. Pangako yan. Pasok na tayo? Sabay na pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Totoo namang medyo mainit ang kwarto ng mag-asawa, kaya hindi nila lamang nagtanong pa ng marami si Eunice. Lumipas ang ilang sandali, abala si Eunice sa kanyang trabaho dahil padami na ng padami ang mga taong naninirahan sa tabing riles ng tren. Kaya parami na rin ng parami ang bumibili sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Hindi na rin siya nasusundo ng kanyang asawang si Henry dahil abala na rin ito sa pagbebenta. Minsan na rin kung makita ni Eunice ang kumaring si Carla sa di malamang dahilan. Hindi na rin ito inisip ni Eunice dahil marami siyang iniisip na trabaho. Hanggang sa dumating ang araw kung saan napapansin na ni Eunice na masyado ng abala ang kanyang asawa. Uuwi ito galing sa pagbebenta at agad maliligo pagkatapos ay aalis. Kung nasa bahay rin silang mag-asawa, ay abala naman ito sa kaka-cellphone at napapadalas na rin ang alis nito tuwing madaling araw. Malakas ang kutob ni Eunice na may iba pang pinagkakaabalahan ng asawa kaya hinanda niya ng sarili sa posibleng malaman. Isang gabi, kinakabahan si Eunice sa di malamang dahilan. Hindi pa nakauwi ng kanyang asawa kaya nagtulog-tulugan muna siya. Hanggang sa 10:00 ng gabi, narinig niyang pagbukas ng kanilang pintuan kaya alam niyang umuwi na ang kanyang asawa. Agad pinikit ni Eunice ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang dampi ng halik sa kanyang mga labi. Tulog ka na, asawa ko. Matulog ka lang dyan ha. Mahal kita. Hindi sumagot si Eunice at tuloy pa rin sa pagtutulog-tulugan. May naaamoy siyang kakaibang pabango at alam niyang pamabahay ang amoy na yon. Pero hindi niya muna ito pinansin. Maya-maya pa'y biglang bumukas muli ang pintuan ng kwarto at narinig niya ang mga yapak ng kanyang asawang si Henry palabas na naman ng kanilang bahay. Bigla na lamang napatayo si Eunice at sinundan palabas ng bahay ang kanyang asawa. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng babae sa oras na yun. Kinakabahan siya ng may halong galit dahil ramdam niyang niloloko na siya ng asawang si Henry. Hindi ako pwedeng magkamali. At sa oras na malaman kong niloloko mo ako, Henry, maghanda ka. Handa akong sunugin ang buong lugar. Makaganti lamang sa'yo at sa kirida mo. Naaninag ni Eunice sa di kalayuan ang naglalakad na si Henry papasok sa isang abandonadong bahay. Kitang-kita niya kung paano libutin ng lalaki ang paningin nito bago pumasok sa loob. Nang mawala si Henry sa paningin ni Eunice, ay nagmamadali siyang pumasok sa loob ng lugar at tahimik na hinanap ang asawa. Ngunit kahit anong aninag niya, ay walang tao doon sa loob. Nasaan yung lalaking yun? Bakit bigla na lamang nawala? Dito lang siya pumasok ah. Nagtataka pa rin si Eunice, pero wala talaga doon ang kanyang asawa. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo at bumalik sa dating daan pa uwi. Pagdating niya sa bahay, ay wala pa rin ang kanyang asawang si Henry, kaya nahiga ni lamang siya hanggang sa siya'y makatulog muli. Ang hindi alam ni Eunice ay nagtatago lang palang kanyang asawang si Henry sa likuran ng abandonadong bahay kasamang isang babae. Nakita niya ba tayo? Muntik na tayo dun ah. Ewan ko sa'yo.
Bakit parang natunugan na tayo ng asawa mo, ha? Hindi ka ba nag-iingat? Nag-iingat ako, babe. Ano ka ba? Wala nga siyang alam na ikaw ang lagi kong kasama tuwing nasa trabaho siya eh. Hindi ko kailangang magpakahirap sa pagbebenta dahil malaki ng ipon ng asawa ko, no? Di magpakasaya muna tayo. Dahil tiyak kong bugbog ang aabuti natin sa oras na malaman niyang may relasyon tayong dalawa. Iyon ay kung malaman niya. O siya, uuwi na muna ako. Dahil tiyak kong hinihindi ako na yun sa bahay. Magkita na lamang tayo dito bukas ng gabi. Chat mo ako, ha? Yes, baby boy. Ingat ka pa uwi. Sa susunod mo na ako ihatid sa amin. Nagmadali namang umuwi si Henry sa takot na makita siya ng kanyang asawa. Ngunit agad siyang nakahinga ng malalim dahil nakita niyang tulog na si Eunice. Kinabukasan ay tila walang nangyari sa mag-asawa. Papasok pa rin sa trabaho si Eunice at naghahanda naman si Henry sa pagbibenta. Asawa ko, baka late na ako makauwi mamaya, ha? Nagkayaan kami ng barkada ko sa kanto eh. Inuman lang ng konti at konting hapunan. Huwag mo na akong hintayin, ha? Ganun ba? Sige, sa tindahan na rin ako kakain. Sinong kasama mo papunta doon? Si Carla, pero huwag kang mag-alala. Dahil uuwi rin kami kagad. Hindi naman ako nag-aalala sa inyo, asawa ko. Pero mag-ingat pa rin kayo sa tabing riles. Lalo na't maraming tren na dumaraan. Salamat, asawa ko. Alis na ako. Ha? Hindi mo na ako ihahatid? Hinahatid mo naman ako dati, ah. Eunice naman. Alam mo namang maraming customers ngayon. Sayang ang benta. Alis na ako, ah. Bye. Malungkot na sinundan ng tingin ni Eunice ang kanyang asawa. Malaking pinagbago nito sa ilang buwang nakalipas. Mag-isang pumasok si Eunice sa trabaho kahit mabigat ang kanyang dibdib. Kinagabihan ay tulog na si Eunice, ngunit nagising siya sa isang kalampag. Nakita niya ang kanyang asawang si Henry na lasing habang ngiti-ngiting lumapit sa kanya. Uy, gising pa palang asawa ko. Kanina pa ako natutulog, Henry. Pero nagising ako sa kalampag mo. Anong oras na ba't parang lasing ka yata? Hindi ako lasing, Eunice. Nakainom lang kami pero di ako lasing. Nasaan si Carla? Mag-isa ka lang bang umuwi? Si Carla? Hinatid ko yun sa kanila. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Magkasama kaming pumunta sa kanto kaya magkasama rin kaming umuwi. Tabi muna, gusto ko nang matulog. Ano itong naaamoy ko sa iyong damit, Henry? Ilang buwan ka nang kakaiba. Pati ang amoy ng perfume mo. Bakit amoy babae? Hindi naman gantong perfume ko, ah. Ano ba naman yan, Eunice? Lahat na lang napapansin mo. Kung wala kang magandang sasabihin, pwede bang isara mo yung bibig mo? Nakakasira ka ng gabi. Bakit ka nagagalit dyan, ha? Hindi ka naman dati ganyan na. May tinatago ka ba sa akin, ha, Henry? People change, Eunice. Tandaan mo yan. Diyan ka na nga. Naluluhang lumabas ng bahay si Eunice at tahimik na umiyak. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili pero ayaw tumigil sa pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi. Lasing ng asawa ko kaya niya yun ang sasabi sa akin. Mahal ako ng asawa ko. Mahal na mahal ako ni Henry. Pinalipas pa niya isang oras bago siya pumasok sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang tumabi sa pagkakahiga ng asawa at dahan-dahan niya rin itong niyakap. Miss na kita, Henry. Ano bang nagawa ko? Bakit ka nagkakaganto? Lumipas ang ilang araw at walang imika ng mag-asawa. Para kay Eunice ay wala siyang kasalanan. Ngunit ganoon rin ang iniisip ni Henry. Hanggang sa isang gabi ay hindi na muna umuwi si Henry sa kanilang bahay at dumiretso muna sa bahay ng kanyang ina. Tulog na nang maabutan ni Eunice ang kanyang nanay sa bahay nito kaya tahimik lamang siyang tumabi sa pagkakahiga ng ginang at tahimik na umiyak. Nais niyang magsumbong pero natatakot siyang paghiwalayin silang mag-asawa lalo na't ramdam ni Eunice na ayaw ng kanyang ina kay Henry. Nang gumaan ang kanyang loob ay agad siyang natulog at maaga ring gumising kinabukasan. Tulog pa ang ginang nang umalis si Eunice. Medyo magaan na rin ang loob ng babae bago siya pumasok ng kanyang trabaho. Ngunit hindi pa man siya nakakarating sa convenience store
ay nakita niya ng kanyang asawang si Henry na tila nagwawala sa labas ng tindahan. Henry, anong ginagawa mo dyan? Saan ka ba galing ha? Bakit hindi ka umuwi ng bahay? Umuwi muna ako sa amin dahil hindi mo naman ako pinapansin sa bahay eh. Ibig sabihin, alam na ng nanay mong matapobre na nag-away tayong dalawa? Pinagsasabi mo ha? Ibig mong sabihin, hindi ka gaanong lasing nung nag-away tayo? Ibig sabihin na alam mo ang mga pinagsasabi mo sa gabing yun, Henry? Alam mo bang nasaktan ako nung oras na yun ha? Tsaka huwag mong matahog-tahog na matapobre ang nanay ko dahil iniisip niya lang tayo. Tumahimik ka. Ito ang unang beses na hindi ka umuwi sa atin. Nanlalalaki ka na ba? Sawa ka na sa akin? Isang malutong na sampal ang natanggap ni Henry sa kamay ng kanyang asawa. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha ni Eunice pero wala na siyang pakialam. Ako pa talagang pagdududahan mo ha, Henry? Ikaw tong gabi-gabi na kong umuuwi at wala nang oras sa akin. Dahil ganun ka rin naman sa akin ha. Wala ka ning oras sa akin, Eunice. Alam mo yan. Paano ako mawawala ng oras sa'yo kung maaga naman akong umuwi galing sa trabaho ko? Ikaw itong nagpapanggap na nagbibenta pero wala namang naiuuwing pera. Magkita na lamang tayo sa bahay mamaya. Sa oras na hindi ka na naman umuwi, makikita mong hinahanap mo. Galit na umalis si Henry at naiwan namang tulala si Eunice. Hindi siya makapaniwala na lalo lamang nagalit ang kanyang asawa sa kanya dahil sa hindi niya pag-uwi. Kaya matapos ang kanyang trabaho ay nagmamadaling umuwi si Eunice sa kanila. Ngunit sumapit ang gabi ay wala pa rin si Henry kaya naghintay siya sa labas ng ilang oras para makausap lamang ito. Ngunit ilang oras nang makalipas, hindi pa rin umuwi ang lalaki. Bagkos, may naaninag si Eunice isang maliit na ilaw sa abandonadong bahay kung saan sinundan niya dati ang asawa. Biglang kumalabog ang kanyang puso at dahan-dahang pinuntahan ang lugar. Maya-maya pa narinig niya ang isang halinghing na boses ng babae sa isang sulok ng bahay. Biglang napatigil si Eunice at pilit pinakinggan ang boses. Ang sarap mo, Henry. Mabuti nakatakas ka na naman sa bruha mong asawa. Akala ko'y uuwi na naman ako mag-isa ngayon. Hindi ka uuwing mag-isa ngayon, Carla. Dahil paliligayahan pa muna kita bago kita ihatid sa inyo. Yan ang gusto ko sa'yo, Henry. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong ikaw ang lalaking para sa akin. Bakit ba kasi ngayon ka lang napadpad dito sa tabing rilis eh? Kung sana ikaw na lang naging asawa ko, baka nagkaanak na tayo ngayon. Hindi lang isang magiging anak natin dahil gabi-gabi mo naman akong minumukbang dito. Parang nastato si Eunice sa narinig. Parang nilamon ng mundo si Eunice nang makilala niyang boses ng babae. Walang hiya ka, Carla. Yung iniisip niya kanina, nahanda siyang sunugin ang buong lugar sa oras na malaman niyang naglolo ko ang kanyang asawa ay hindi niya magawa-gawa. Sabay pang tumatawa ang dalawang taksil at patuloy pa rin ang mga halinghing ng babaeng si Carla. Umusbong ang galit sa puso't isipan ni Eunice at walang pagdadalawang isip na pumasok sa isang sulok kung nasaan sina Carla at Henry. Kitang-kita ni Eunice ang posisyon ng dalawa kung saan nakapatong ang babae at kapwa pa sila walang saplot. Mga walang hiya kayo! Ang dudumi ninyo! Eunice? Paano? Eunice, bakit ka narito? Tinatanong niyo pa talaga ako kung anong ginagawa ko dito at paano ako napunta rito, ha? Sunod-sunod ang pagbagsak ng luha ni Eunice at agad niliwat ang paningin sa paligid. Agad siyang nakakita ng isang maliit na bakal at mabilis niya itong kinuha. Parang kidlat na nakalapit si Eunice sa dalawa kaya malayo niya itong nahampas sa katawan. Hindi naman nakagalaw ang dalawang taksil kaya sunod-sunod nilang natanggap ang mga hampas ni Eunice. Mga walang hiya! Bastos! Kaya pala unang buwan pa lang kitang nakilala, Carla. Mabigat na ganung loob ko sa'yo. Dahil ahas ka. Wala ka na ba talagang ibang lalaki, ha? At asawa ko pang tinuklaw mo? Ano ba? Nasasaktan ako. Tama na, Eunice. Nasasaktan mo na kami, aray! Masasaktan talaga kayo sa akin dahil mga traidor kayo. Taksil! At anong pinagsasabi niyo kanina, ha?
Handa akong gawin ng lahat. Magkita-kita lamang tayo sa impyerno. Halika ditong babae ka. Makati kang masyado kaya halika. Ipapakita ko sa buong Tagariles kung gaano kakati ang budhi mo. Mabilis kinaladkad ni si Carla palabas ng abandonadong bahay na nakahubad. Hindi naman agad nakasunod si Henry dahil sa pinsalang natamo ng kanyang katawan. Tila nag-iiba naman ang anyo ni Eunice dahil sa galit na nararamdaman niya. Wala nang makapigil sa kanya at sinabunutan pa rin niya si Carla hanggang sa mapunta sila sa gilid ng riles. Kailan pa ha? Kailan pa, Carla? Kailan mo pa inahas ang asawa ko? Kailangan ko bang sagutin yan ha? Kung hindi ka lang sana sobrang plain, di sana hindi ko makukuha ang asawa mo. Aray, ano ba? Talaga ba? Ibig sabihin, nang nag-absent ka dahil uuwi ka sa inyo? Kasama mo bang asawa ko nun ha? Sumagot ka? Oo, kasama ko siya. Masaya ka na? Kulang sa atensyon yung asawa mo. Kaya unang kindat ko pa lang, kumagat na siya. Pagkatapos ko siyang pasayahin, ay binalhan ko pa nga siya ng cellphone. Hindi ka nga nagpasalamat sa akin, babae ka. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Kaya kong bumili ng kahit anong bagay, babae ka. Makakatikim ka talaga sa aking bubita ka. Hindi ko pagsisisihan na inahas kong asawa mo, Eunice. Tandaan mo yan. Napapaligaya ko si Henry. At ganunin ako sa kanya. Ganun ba? Pwes, dito may pakita sa buong kapitbahay yung kakatihan mo. Kumalong ka pa talaga sa asawa ko, ha? Kaya ba ginagaya mo lahat ng style ko? Dahil may plano ka na pala sa una pa lang? Ahas ka? Inuulit ko. Hindi ko kasalanan kung kumagat ang asawa mo sa akin, Eunice. Maganda ka nga, pero kulang ka naman sa kama. Pinapaligaya ko ng paulit-ulit ang asawa mo. Ikaw ha? Wala kang ibang inaatupag, kundi ang trabaho. Nanlaban pa si Carla, pero masyadong malakas si Eunice, kaya nahahampas at nasasabunutan pa rin siya ng babae. Ama't sumasagot ka pa talaga ha? Siguro gawaan mo na yan dati, kaya ka napadpad dito sa amin Pwes, ipapakita ko sa iyong impyernong hinahanap mo. Dahil nagkamali ka ng inahas, dahil dragon ang asawa ng lalaking inagaw mo. Isang malutong na hampas sa mukha ang natanggap ni Carla galing kay Eunice. Nabitawan ni Eunice si Carla, kaya mabilis na kumuha ng kahoy sa tabi si Eunice at balak sanang hampasin muli si Carla. Ngunit hindi natuloy ang kanyang balak dahil nasa likuran niya palang asawang si Henry na tanging sa puntoy ang sariling brief at nahawakan pa nito ang kahoy na bitbit niya. Tama na. Tama na ang pananakit mo, Eunice. Hindi ikaw to. Tama na. Hindi ako to. Sana naisip mo muna yan bago ka kumagat sa babaeng yan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagiging ganito, Henry. Kayo ni Carla. Gumagawa pa ng story para hindi ko kayo pag-isipan ng masama. Kayong dalawa pala itong walang kasing sama. Halika ditong babae ka. Sinugod muli ni Eunice ang nakaupong si Carla at pinaghahampas gamit ang kamay at paa nito. Pilit mang pinitigil ni Henry ang asawa, pero isang pwersa lamang ni Eunice ay napunta na sa malayo ang lalaki. Napadaing pa ito sa sakit ng kanyang likuran na tumama sa isang bato. Sa oras na yon ay napahiyaw na sa sakit si Carla at umiiyak na ito sa harap mismo ni Eunice. Pilit tumatayo si Carla dahil ramdam nito ang paglagas ng kanyang mga buhok. Nakaramdam ng pagsisisi ang dalaga, pero huli ng lahat dahil hindi niya na makilalang kaibigang si Eunice. Masakit ba, Carla? Masakit ba? Kulang pa yan. Sinabing tama na, Eunice Nabitawang muli ni Eunice si Carla at sa oras na yon biglang nagpalit ang kanilang posisyon. Nasa ibaba na si Eunice at si Carla naman ang nakatayo. Nagsisisi na nga ako, diba? Kaya tama na. Kanina mo pa ako sinasaktan. Inuulit ko, Carla. Kulang pa yun sa pananakit mo sa akin. Diyos ka ba ha para sabihin yan? Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya? Sinabi ko siyang tama na. Galit na galit si Carla at bigla na lamang itong hinawakan sa leeg si Eunice, kaya napahiyaw ang mga taong nagkukumpulan. Wala na isang tumulong sa dalawa dahil sa takot na baka madamay sa galit ng dalawang babae. Pulang-pula na rin ang mukha ni Eunice na para bang anumang oras ay mauubusan na siya ng hangin.
Gumagawa ng paraan si Eunice na mahawakan si Carla. Pero masyadong malakas ang babae, kaya unti-unti na rin siyang napapagod at nawawala ng lakas. Titigil ka na ba ha? Matutuluhin ka talaga ngayon kung ayaw mo pang tumigil. Nakikita na ng lahat ang buong katawan ko dahil wala akong saplot. Tapos ayaw mo pang tumigil? Hindi ako magdadalong isip na matuluyan ka, Eunice. Tandaan mo yan. Hindi sumagot si Eunice at pikit na lamang ang mga mata. Nais nang sumuko ang hininga ng babae, ngunit agad siyang napadilat ng mata. Hanggang sa narinig na lamang niya ang isang papalapit na tren. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Eunice at bigla na lamang niyang tinulak si Carla papunta sa daraanan ng tren kung saan ilang hibla na lamang ang ulo ng tren. Biglang bumagal ang takbo ng oras ni Eunice nang makita niyang mukha ni Carla na tila hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Segundo lamang ang lumipas at tuluyan nang nasagasaan si Carla ng tren. Sobrang lakas ang impact nito na halos mabingang lahat nang nakakita sa nangyari. Biglang tumigil ang mundo ni Eunice at ang tanging nakita na lamang niya ay ang lasog-lasog na katawan ni Carla. Ang ibang dugo pa ng babae ay napupunta sa kanya. Naghiyawan ng buong lugar, pati na si Henry na nasuka pa sa nakita. Tila binuhusan ng malamig na tubig ng lalaki, pero tuluyan pa rin itong nahimatay sa nangyari. Samantalang si Eunice ay hindi pa rin nakatayo. Tulala pa rin siya at tila walang narinig sa hiyawan ng komunidad. Hanggang sa nakita na lamang ni Eunice ang nilampasan na pala sila ng tren at hindi niya na makilalang lasog-lasog na katawan ni Carla. Carla? Panginoon, anong ginawa ko? Hindi maaari. Sinasalba ko lang aking sarili sa kamatayan. Pilit pinapatayo ng mga tao si Eunice papalayo sa rilis ng tren sa takot na baka ito naman ang masagasaan. Agad rin tumawag ng tulong ang mga tao sa pulisya at ospital. Ilang saglit pa ay dumating ng kapulisan pati ng ambulansya na tutulong sa kanila. Hindi na muna pinadaan ng ilang tren sa lugar dahil hinahanap pa nilang ilang parte ng katawan ni Carla. Napahiyaw na lamang ang iyak si Eunice. Dahil sa oras na yon, alam niya na kung anong posibleng mangyari sa kanya. Hindi ko sinasadya. Sinakal niya ako. Niloko nila ako ng asawa ko. Pero hindi ko intensyon ang lahat ng to. Teka wag. Ang asawa kong pusasan ninyo. Niloko nila ako. Pasensya na ma'am, pero sa presinto na lamang po kayo paliwanag. Nagsisigaw si Eunice habang umiiyak, lalo na nang pinusasa na siya ng 2 pulis. Pilit siyang pinapapasok sa loob ng sasakyan habang nasa ambulansya naman si Henry dahil dadalhin ito ng ospital. Maraming sugat na natamo si Henry kaya hindi pa rin ito nagigising. Samantalang dinala na sa presinto si Eunice at agad pinasok sa kulungan. Kitang-kita ng mga pulis doon kung gaano kapula ang leeg ng babae at nagmarka pa ang 2 palad ni Carla doon. Sa kabilang banda naman ay si Henry na bigla na lamang nagsisigaw sa takot at napahawak pa sa kanyang katawan. Buhay ako. Salamat sa Panginoon, buhay ako. Si Carla, ang tulungan niyo si Carla. Nasagasaan siya ng tren. Ang asawa ko, si Eunice. Nasaan siya? Kaagad tinurukan ng pampatulog si Henry ng isang nurse sa utos na rin ng doktor dahil paulit-ulit lamang pinagsasabi nito. Nagwawala rin ang lalaki dahil gusto nitong makitang asawang si Eunice, pati ng katawan ng babaeng si Carla. Nang kumalma si Henry, ay kaagad pinalam sa otoridad sa pamilya ng 3 ang tungkol sa disgrasyang nangyari. Halos himatay ng mga magulang ni Carla nang makitang ilang piraso ng katawan ng babae. Napahiyaw na lamang ang mga ito sa iyak at pilit pinagtagpi-tagpi ang lasog-lasog na katawan. Samantalang si Henry naman ay isang malutong na sampal ang tanggap nito galing sa ina ni Eunice nang magising siya. Alam na ng ginang ang punot dulo ng pangyayari, kaya galit na galit itong sumugod kay Henry sa ospital. Wala kang utang na loob. Pinagkaloob namin ang anak namin sa iyo. Kahit alam naming hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na kaya naming ibigay sa kanya. Namuhay na parang prinsesa ang anak ko, Henry. Pero ano ha? Niloko mo siya. At ngayon nakakulong si Eunice dahil sa inyong dalawa ng kirida mo. Sorry ma,
Sorry po. Gusto ko bang makita ang asawa ko, ma? Parang awan niyo na. Sana naawa ka rin sa anak ko, Henry. Pero hindi. Wala kang awa kay Eunice. Ilalabas ko ang anak ko sa kulungan at humanda ka dahil makukulong ka sa panloloko mo sa anak ko. Umalis ang ginang sa ospital at dumiretso ng kulungan. Tanging iyak lang din ang nagawa ng mga magulang ni Henry dahil pati ang mga ito ay hindi pa rin makapaniwala na magagawa ng kanilang anak na lokohin ang may bahay nitong si Eunice. Sa kabilang banda naman, si Eunice na hindi na makilalang itsura. Tila tumanda ang babae ng ilang taon dahil sa nangyari. Naabutan siyang tulala ng kanyang mga magulang at pansamantalang hinayaan muna ng mga pulis na papasukin ng ginang si Zelda kung nasaan siya. Anak ko! Eunice, anak! Tila nagising naman ang diwa ni Eunice at agad na payakap sa ina. Mama! Ma, si Carla! Hindi ko po sinasadya. Pangako, ma, hindi ko po talaga sinasadya. Alam ko, anak. Alam ko. Kalma na, please. Kalma na. Makukulong ho ba ako habang buhay, ma? Ma, ayokong makulong. Ayokong mamuhay dito. Gusto ko pang magkaanak, ma. Hindi ka makukulong, anak ko. Gagawin ko ang lahat mapalong sala ka lang. Naniniwala ko sa'yo, anak. Kaya maghintay ka muna, ha. Ilang sandali lang mailalabas rin kita dito. Tumango lamang si Eunice at tila batang umiiyak sa bisig ng kanyang ina. Kinabukasan ay nakatanggap ng balita si Eunice na inilibing rin agad si Carla dahil ayaw ng mga magulang nito na makita ang sitwasyon ng kanilang anak. Nanlumo pa si Eunice nang malamang desididong mga magulang ni Carla na magsampa ng kaso laban sa kanya. Naiyak siyang muli pero pilit siyang nagpapakatatag dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang ina sa labas. Isang linggo pang lumipas at isang linggo na rin si Eunice sa kulungan. Napag-alaman niya nga pinapaalis na ng alkalde ang mga taong naninirahan sa tabing riles sa takot na baka may disgrasya pang muling mangyari. Giniba ng alkalde ang mga bahay, kabilang na ang bahay ni Henry at Eunice. Naglagay na rin sila ng bakal sa gilid ng riles bilang proteksyon ng sino mang taong magagawi sa lugar. Samantalang si Henry naman ay pilit bumisita kay Eunice sa kulungan pero hindi ito makapasok dahil pinagbabawal ito ng mga magulang ng kanyang asawa. Isang buwan pang lumipas, humarap na si Eunice sa hukuman. Kinakabahan man si Eunice ay hindi niya pinapahalata lalo na't naroon ng kanyang ina at abogadong kinuha nito para tulungan siya. Malaki ang kanyang pinayat at nangingitim pa ang gilid ng kanyang mga mata. Habang dinidinig ang kaso, biglang kumalabog ang puso ni Eunice dahil nakita niyang pagpasok ni Henry sa loob ng bulwagan. Mabilis ang pagdibok ng puso ni Eunice, hindi dahil namimiss niyang lalaki, kundi dahil ramdam niyang sakit at galit sa kanyang puso nang makita ito. Ang kaninang kabang nararamdaman ni Eunice ay napalitan ng determinasyon. Desidido siyang makalaya sa pagkakakulong dahil ipapakulong pa niya ang manloloko niyang asawa. Makailang beses nangyaring pagdinig sa bulwagan at sa panghuli ay napatunayan ni Eunice na wala siyang kasalanan. Pinaburan siya ng korte at napawalang sala ang babae. Tuluyan na siyang pinakawalan ng mga pulis. Sa araw din na iyon ay pinakip niya si Henry sa salang pambababae nito kaya humantong sa kamatayan ni Carla. Ilang buwan lamang lumipas ay hinatulang guilty si Henry at pagbabayaran niyang kasalanang nagawa sa loob ng 20 taon. Tulala lamang si Henry hamang tinatanggap ang hatol ng korte laban sa kanya. Hindi niya lubos maisip na dahil sa nagawa niya ay humantong sa hiwalayan at pagkakulong ang lahat. Palabas sa sana si Eunice ng bulwagan nang bigla siyang harangin ng magulang ni Henry. Eunice, anak, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo namang gawin to sa anak ko. Alam mong tao lamang tayong lahat nagkakasala. Hindi perpektong mag-asawa, alam mo yan. Pasensya ka na, ma. Pero hanggang dito na lang siguro. Hiwalay na po kami ng anak ninyo. Kung papalalan siya sa kulungan, matanda na siya kung makalabas. Mapapatawad ko po lamang siya kapag patatawarin niya rin ang kanyang sarili
Pero sa tingin ko ay matagal pa po yun. Dahil walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. Patawarin sana ako ng Panginoon, Mama, sa nagawa ko. Nagawa ko lamang lahat ng to para isalba ang sarili ko. Hindi po biro ang makulong. Kaya sana araw-araw niyong bisitahin ang anak ninyong manloloko. Napaluhod na lamang ang ginang at napaiyak sa paahan ni Eunice. Niyakap na lamang ito ng babae sa huling pagkakataon. Matapos itong yakapin, ay tinalikuran niya ang ginang at hindi na tumingin pa sa likuran. Tila may isang bakal na nawala sa puso ni Eunice nang makalabas sa bulwagan. Isang mahigpit na yakap naman ang kanyang natanggap galing sa kanyang ina. Sa bahay ka na muna uuwi, anak, ha? Alam kong nais mo munang mapag-isa pero mas kailangan mo ako ngayon. Salamat po, Ma. Sorry din po at failure po ang anak ninyo. Shh! Huwag mo yung sabihin, anak. May rason ang lahat kaya ito nangyayari. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil andito lamang ako sa tabi mo. Naluluhang yumakap si Eunice sa kanyang ina. Pupuntahan ko po muna ang puntod ni Carla, Ma. Ano naman ang gagawin mo dun, anak? Kahit niloko ho nila ako ni Henry, Ma, kailangan ko pa rin humingi ng tawad sa kanya. Pumayag na lamang ginang at hinayaan na lamang si Eunice na umalis. Malaking tiwala ng ginang na hindi gagawa si Eunice ikakasira o ikakasama sa sarili nito, lalo pa at presko pa ang lahat ng nangyari sa buhay ng kanyang anak. Samantalang si Eunice naman ay agad nakarating sa sementeryo. Agad ang hinanap ang puntod ng dating kumare at hindi naman siya nahirapan dahil nakita niya agad ito. Nanginginig pa ang dalawang kamay ni Eunice habang sinisindihan ang dalang kandila. Carla, kung nasan ka man ngayon, sana nagsisisi ka na. Tila habang buhay kong pagsisisihan na naitulak kita at humantong to sa kamatayan mo. Kung hindi ko yung ginawa, tiyak kong ako ngayon ang pinagsindihan mo ng kandila. Sana sa susunod mong buhay ay hindi ka naahas. Hindi mo aagawan ng lalaking kasal na o may kaparis na. Kung naging mabuting kaibigan lang sana kita, Carla. Maging mabuti ka sanang ihemplo ng mga kababaihan sa susunod mong buhay. At sana, hindi na tayo magtagpo pa upang maiwasan ko ng magkasala. Rest in peace, Mare. Bumagsak ang luha sa mata ni Eunice bago niya iwan ang puntod ng dating kaibigan. Matapos niyon ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Naiiyak pa siya nang makitang hindi man lang ginalaw ng kanyang ina ang kanyang dating silid. Ngayon, alam ko na kung bakit wala pa rin kaming anak ni Henry. Kahit pa ilang taon na rin kaming kasal. Dahil alam siguro ng Panginoon na lolokohin lamang niya ako. Hindi lang akong kawawa kung nagkataon. Napayakap si Eunice sa kanyang sarili at dahan-dahang humiga sa malambot niyang kama. Lumipas ang isang taon ay bumalik sa kanyang pag-aaral si Eunice. Pangarap niya noon pa man ang maging doktor pero hindi niya na ituloy dahil nagpakasal siya kay Henry. Hindi ako humihingi ng sobra-sobra. I am simply just asking the wrong person. Pero tulad nga ng kasabihan kung hindi para sa'yo, bitawan mo. Ngayon ay desidido na si Eunice na abutin ang kanyang pangarap dahil alam niyang hindi pa huli ang lahat. Kung yan ang gusto mo, anak, ay susuportahan kita. Alam mo namang kaya mo yan at maaabot mo yan pagdating ng panahon. Salamat, Ma. Gagawin ko po ang lahat para maabot ang pangarap ko. Salamat po sa suporta ninyo. You're always welcome, anak. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Napangiti na lamang si Eunice. Alam niya sa kanyang sarili na pagtaksilan man siya ng mundo ay hindi to gagawin ng nanay niya mismo. Naging magandang takbo ng buhay ni Eunice. Makalipas lamang 2 taon ay tuluyan na nakamove ng babae sa kanyang dating asawa, pati na rin sa kanyang dating kaibigan. Ilang taon na nang ginugol niya sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya bilang doktor. Nagtrabaho si Eunice sa isang pampublikong ospital at pinagsilbihan niya ng libre ang mga pasyente. Pangarap niyang maging doktor ng gobyerno at nakamit na rin niya ito. Ilang taon pang lumipas at 40 anyos na rin ang dalaga. Masaya siyang matawag na dalaga
dahil hiwalay na rin naman siya sa dating asawang si Henry. Ngunit tila masyadong mapagbiro ang panahon dahil may nakilala siyang bagong doktor at kapangalan nito ng dati niyang asawa. Meet Henry Lim. Siyang bagong neurologist natin dito sa ospital. At ikaw, Eunice, ang inaatasan ko para makabisado niya ang buong lugar. Okay po sir, no problem. Bakit ka nauutal, Doc? Doktor rin lang naman ako tulad mo eh. I am hoping na makilala ka palalo. Thanks Doc, I mean, same here. Hindi na muling nag-usap ang dalawa kung hindi tungkol sa trabaho. Makalipas sa mga araw, ay napansin ni Eunice na masyadong masayahan ng bagong doktor. Marami rin ang nagkakagusto dito at hindi maipagkakailangan isa na roon si Eunice. Hindi rin mapigilan ng dalagang ikumpara ang lalaki sa dati niyang asawang si Henry. Mabait at makadiyos ang bagong Henry at kabaliktaran nito ang Henry na ex niya. Napailing na lamang si Eunice dahil wala pa siyang planong magkaroon ng bagong lalaki. Magkasamang dalaw sa lahat ng charity event ng ospital. Masyado ring gentleman si Henry Lim dahil kahit anong pagod dito sa trabaho ay hindi nito makalimutang kumustahin ang dalagang doktor. Hanggang sa lumipas ang isang taon na magkasama pa rin sila sa trabaho, umamin na rin si Henry Lim sa kanyang nararamdaman. Mic test. Good evening everyone. Pwede ko bang makuha ang atensyon ninyo? Lalong-lalo na ang atensyon mo, Doktora Eunice. Matagal na kitang sinusubaybayan, Doc. At alam ko hanggang ngayon ay single ka pa. We're both in our 40s, kaya alam kong medyo hindi ito nakakakilig. But who cares? Nais ko lang malaman mo na gusto kita, Doc. Hindi lang dahil magaling kang doktor, kundi dahil sa angking kabaitang meron ka. And I am hoping na may pag-asa pa. Napuno ng hiyawan ng buong lugar at pulang-pula naman si Eunice dahil sa hiya. Hindi niya lubos maisip na may magkakagusto pa pala sa kanya kahit may edad na siya. Nasa isang event kasi sila nang bigla nilang hiramin ni Henry ang microphone ng MC at biglang kinuha nito ang pansin ng dalagang si Eunice. Bumaba ang doktor na si Henry Lim at lumapit ito sa dalaga. I know your past, Doc. Hindi naman sa chismoso ako pero parang gano'n na nga. Kidding aside. Pero Eunice, magkaparehas mo kami ng pangalan ng ex mo. Baliktad naman kaming dalawa pagdating sa relasyon. I've been dating other woman. Pero walang tumagal. Dahil alam kong hindi sila ikaw. Ikaw ang pangarap kong babae, Eunice. At sana huwag mong isarang puso mo dahil lang sa lalaking yon. Natawa si Eunice, ngunit naluluha naman siyang ngumiti sa lalaking doktor. Ramdam niyang seryoso at genuine si Henry Lim sa kanya. At alam niyang malayong-malayong ex niyang si Henry sa Henryng kaharap niya ngayon. Sino ba naman ako para tanggihan ng isang magiting na doktor? Gwapo, matipuno, at higit sa lahat may takot sa Diyos. Ang totoo niyan, Henry, gusto rin kita, unang kita ko pa lang sa'yo. Ayoko lang mapahiya, lalo pat isa kang magiting na doktor. Hindi ko naman alam na may nararamdaman ka rin pala sa akin. Isa ka ring magiting na doktor, Eunice. Hindi mo lang napapansin pero magaling ka. Hindi lang basta magaling. May puso ka. Napangiti ni lamang si Eunice at pumayag na rin siyang ligawan siya ng doktor. Ilang buwan nang ligaw si Doc Henry hanggang sa sinagot na nga siya ni Doc Eunice. Kinasalan sila kaagad sa simbahan kung saan binasbasan sila ng pare na magkaroon kaagad ng anak, lalo pat hindi sila bumabata. Sa edad na 40, kinasal na si Eunice sa lalaking mahal niya at mahal na mahal siya. Minalas man siya sa unang lalaki, swerte naman siya sa pangalawa. Parehas man ang pangalan ng dalawa, magkaiba naman ang prinsipyo nito. Isang buwan lang matapos ang kasal, ay napag-alaman ni Eunice na nagdadalang tao na siya. Halos mapatalon sa tuwang mag-asawa dahil hindi na sila pinahintay ng ilang taon bago bigyan ng supling. Napaluhod pa ang doktor na si Henry dahil sa tuwa at nagpapasalamat ang paulit-ulit sa itaas. Mangyak-ngyak naman si Eunice at taimtim na nagpapasalamat sa gabay na binigay ng Panginoon. Sinaktan, niloko, at pinagtagsilan man siya ng mga taong nakilala noon. Minamahal at inaaruga naman siya ng gusto ni Doc Henry ngayon.
Namuhay ng masaya at masagana ang mag-asawang doktor kasama ang kanilang paparating na anak. Hanggang dito na lamang po